Okay. Hindi po natin natapos yung series natin last month. So, I decided na ituloy na natin hanggang dulo ng katapusan ng mundo. Sana naman, pag natapos natin tong topic na to, hindi pa end of the world. Gusto niyo na ba? Sino gusto na? Ayaw pa? Hindi pa kayo handa? 1 month na, hindi pa kayo handa? Sino pa rin dito yung sakang na Kristiyano? Siyempre, hindi kayo amin, di ba? Sino yung straight na Kristiyano? Straight ng lakad kay Lord. Kay Lord lang talaga. Kailangan dumiretso na yung binti natin. Ha? Wala nang mundo, lahat na kay Kristo. Okay? At alam niyo naman, sa mundo, marami yan. Marami offer sa mundo. Pera, kasalanan, bisyo. Pati yung mga friendship nyo na taga-mundo ha, I remind everyone, sabi ng Bible, the friendship of the world is enmity or making God your enemy. Hindi ka pwedeng ang kaibigan mo mga unbelievers at pinaprioridad mo yan sa buhay na to. Dahil pag nag-rapture, nakakapit ka sa kanila, hihilain kanila pababa. Ang mga unbeliever, taga-mundo. Ang mga believer, taga-langit. Pero pag naghilaan kayo, kunyari, ako nasa langit, papunta ako langit, Christian ako, ang kaibigan ko, unbeliever, 3 lang naman, close kami. Tapos maghihilaan kami. Sino may hila? Ako may hila nila o sila may hila ko pataas? The theory of gravity. Okay? Dahil ang gravity ay pababa, tas 3 pa sila, mahihila nila ako pababa. Sabay nag-rapture. Sama ako, hindi. Kaya mamili na kayo, pinapipili na tayo ni Lord sa mga topic na dinadaanan natin, kanino ka talaga. Naguguhit na si Lord ngayon pa lang. Okay? Para pagdating nitong araw na to, wala ka sa kabila. Hindi ka sakang. Straight ka. Kay Lord ka lang. At yung prinsipyo ng Bible, kung ano yung kalooban ni Lord, dun lang tayo. Huwag na nating ipagpilitan yung gusto natin dahil baka yan pa ang maging dahilan maiwan tayo sa rapture. Sa pagbabalik ng Panginoon. Huwag na natin ipagpilitan. Dahil maliwanag po ang Bible. Kung ano lang nasa Bible, dun lang. Kaya siguraduhin mo, wala kang friendship with the world. Dahil isa yan. So, rewind tayo, rewind. Ang signs before the second coming, before magkakaroon ng mga bulaang propeta at bulaang Kristo. Magkakaroon ng religious deceptions. Kailan lang namatay yung pinaka-leader ng isang malaking grupo at marami ding Christian na nagpahatid ng kanilang pakikiramay, tama lang naman yun. Pero yung iba, lumalagpas hindi lang sa pakikiramay, kundi parang meron pa silang mga sinasabi na talagang lingkod ng Diyos yan. Okay? Gano'n naman, di ba? Pag namamatay, bumabait. Pag buhay yan, dami mong sinasabing masama. Nung namatay, alam mo, mabait yan eh. Paano? Takot kang multuhin. Biglang bumait eh. Tapos, binalita sa radyo, nagpanobena ang baklaran para sa kaligtasan ng kaluluwa nung namatay nilang leader. Hello? Kung ang leader mo, hindi ka siguradong pupuntang langit, paano na miyembro? Yung pinakamataas na leader, hindi sure kung langit ang pasok nung namatay, paano miyembro? Hello? Gising ba kayo? Kung yung pinakamataas at pinakatinatawag na kabanal-banalan, nung namatay, hindi sigurado yung grupo nila na sa langit pumunta. Kaya nagpanobena at sinabi, ipag-pray natin yung repose, yung soul, yung bla bla bla, na sana pumasok sa langit. Kung yung leader hindi sure sa pupuntahan, yung miyembro, sure kaya? Yan ang kaibahan ng biblical Christianity. Dito, once na nag-ABC tayo, sinisigurado natin, sure kang papasok sa langit kung nagawa mo tong mga to. Sila, walang assurance of salvation. So ngayon, may huling-huli na lilitaw. The last Pope prophecy. At sabi ng Revelation, yung
tupa ang sungay na halimaw doon. Mukhang tupa siya, pero pagsalita siya ay dragon. Ito po yung huling-huling false prophet na i-unite niya ang lahat ng relihiyon sa buong mundo. Magkakaisa ang lahat ng relihiyon. Kaya nga yung mga katuruan na kahit anong relihiyon mo, okay lang yan. Kahit sinong Diyos ang pinaniniwalaan mo, okay lang yan. Nagtatapos na po yan, ginuguhitan na ni Lord ngayon. Kailangan na nating mamili. Hindi lahat ng daan papuntang langit. Isa lang ang daan. Jesus is the only way to heaven. And no other name given among men that they might be saved. Acts 4:12. Only Jesus. The name of the game is syncretism. Sinahanda na nilang mundo. Anong religion mo? Ay, ganito ikaw. Sino Diyos kilala mo? Sino Diyos pinaniniwalaan mo? Okay lang yan. Mango juice, apple juice. Okay, lahat yan. Juice yan. So lahat yan pwedeng inumin. Hindi po pwede. Isa lang po ang Diyos natin, si Jesus lang. Kaya nga yung mga nagsasabi, may Diyos ako. The day will come. Hindi na pwedeng yung nasa taas, may Diyos ako. Hindi. You need to name your God. Who is your God? At ang sabi ng Bible, the name of our God is Jesus. At pag hindi Jesus, hindi tayo pwedeng makisali. So ito na yan, naka-ready na to. Yung Religion for Peace, kung mahilig kayong mag-internet, tingnan nyo itong mga grupong ito. Religion for Peace, yung Unity of All Religion. So marami yan. Marami yan. At magugulat kayo, may mga born again daw na nandoon kasali. Mga bishop pa. So, pagdating ng huling panahon, lilitaw itong mga grupong ito, pati miyembro nila madadala nila sa impyerno. Kaya huwag kayong sunod ng sunod lang, kahit sa akin. Dahil hindi naman ako dapat yung sundin si Lord. Ako yung nagtuturo lang, kung tinuturo ko ay wala sa Bible, huwag niyong tanggapin. At isaliksik nyo rin kung totoo. Huwag kayong tamad magsaliksik. Tandaan nyo ha, ang naniniwala sa TikTok lang, may tok-tok. TikTok, kapraso lang yun eh. Mag-research ka para hindi naman tayo mukhang tanga na kapraso lang yung binasihan mo, yun na yung katotohanan. Ako po, palaaral po ako. Palaaral akong sobra. Nagpupuyat ako para lang sa isang topic para sigurado yung sasabihin ko, hindi ako nag-aalatsamba. And when I stand for things, I know it is true. So, magkakaroon ng gera, balita ng gera, nakisiksik pa ngayon ang India at Pakistan. Nagpopormahan sila ngayon. Nagsasabi, sige, pitikin mo nga tenga. Naglalabasan na sila ng nuklear. Ang sabi ng India, 1 nuclear shot ng Pakistan, parehong may nuclear weapon to. Pero sa totoo lang, isang lahi lang to. Isang lahi lang to. Isang bansa lang to dati. Nahati lang nung yung mga Muslim at yung mga Hindu ay nagkagulo. So napunta ng Pakistan yung Muslim. Pakistan is for Muslim. India is for Hindustan. Yung Christian ang wala. Kabarastan daw sila. Death. So ngayon, may pinatay na 25 na katao doon sa boundary ng India at saka ng Pakistan ng mga terrorist. Pero sabi ng India, kagagawa niya ng Pakistan. So ngayon, nakatutok na yung mga nuclear nila. Pag nagpaputok ang Pakistan ng isang nuclear, pagpapaputok naman ng India ng marami. Kaya sabi nila, ubos ang Pakistan paglipas na isang oras. So nakaporma na sila dito, dagdag sila sa problema. And then, ang Afghanistan, nakatabi ng Pakistan, nakikisawsaw din. So Muslim to Muslim naman itong Afghanistan laban sa Pakistan, hindi katabi nila Iran. So ready for war na sila. So nangyayari na yan. Tagutom, sa boundary ng lahat ng bansa na may gera may tagutom. Pestilence, earthquakes, nako, araw-araw may earthquakes. Unusual signs, moon, stars, nangyayari na yan. Increase of lawlessness, wag na kayong lumayo, antipolo lang, panalo na tayo. Kaya nga, ang biro ko nga, pag ang China lumusob sa atin, iiwasan nila antipolo. Takot lang nila. Imagine mo, yung Pakistani na terrorist lumusob, 5 sila, may dalang mga AK-47, automatic rifle, ang napatay nila,
25. Nung una, nadagdagan lang, 25. So, kung 5 sila, 25 binamatay, divided by 5, ilan? Tigpa 5 lang namatay nila, automatic rifle pa. Eh tayo, 7 pinatay, kutsilyo lang. Takot lang ng mga inchik dito sa Antipolo. Siguro hanggang dyan lang sa Marikina. Kaya kayong mga taga Marikina, lipat na kayo ng Antipolo. Hindi tayo kasali sa lulusubin, sa takot lang nila. So, ang paglaganap ng kasamaan, talamak na. Antipolo pa lang yung pinag-uusapan na. Kaya ang sabi na lang nila, para hindi nakakahiya, fake news yan. Fake news. Kapitbahay mo, nakita mo, no? Kupang lang, sunod-sunod ang Kupang. Ano, mga taga-Kupang, mag-pray naman kayo sa taga-Kupang. Panalo na, nakakota na ang Kupang, ha? Amaya mo, tumahabol, ha? Sa magkakaroon ng gera, World War III, at naglalabasan na yung kanilang mga iba't ibang mga weapons, hindi na lang nuclear. May mga laser na silang ginagamit. Yung mga Voltes 5 na yan, baka maging totoo na yan. Laser sword. Tapos, magkakaroon ng massive backsliding. Yung mga Kristiyanong hindi pa makag-decide ngayon sa guhit. Kanino ka ba talaga? Jesus lang? Hindi na pwede ibang Diyos? Ang friendship mo, Christian lang? Hindi na pwedeng mga unbeliever? Kay Jesus ka lang straight, di ka nasakang. Pag ngayon, hindi ka makapag-decide, pag ginuhitan ka, hati ka talaga. Laglag ka. Laglag ka. Kasi ganyan ka na, palaglag ka na pag nakasakang ka eh. Konting gano'n na lang yan, tutumba ka na. Kaya kasama ka sa magbabackslide pagdating ng araw na yon. Sana, sabi mo sa katabi mo, umayos ka na ngayon pa lang. Sige, tapakin mo. Mukhang hindi niya narinig eh. Umayos ka na ha. Para hindi ka kasali sa magbabackslide at kasali ka sa mararapture. And then, pag lumitaw na yung maraming nag-backslide, ready na si Antichrist para lumitaw, then magkakaroon ng worldwide persecution sa church, maraming papatayin, magkakanulo ang magulang sa anak, anak sa magulang, magkapatid, magtuturoan, asan si, saan sila nagba-Bible study? Doon sa food court. So yun na. Pero at the same time, maraming maliligtas and then Jesus will come. Jesus will come. So yan. Ngayon, dinaanan natin yung sinabi sa Matthew 24:15. Pag nakita nyo na yung abomination of desolation spoken of by Daniel, yung prophecy ni Daniel, ibig sabihin malapit na. Ito pong Daniel 9:27, mahiwaga po itong prophecy na to. So, nung sinabi ito ni Jesus, actually, napulfill na to bago pa dumating si Jesus. Nung nasakop ng Greece ang Middle East, yung isang general na minana na yung position, si Epiphanes, ibig sabihin ng Epiphanes, God manifest, Diyos na nagkatawang tao sa lupa. Si Antiochus Epiphanes, yung templo doon sa Jerusalem ay naglagay siya ng rebulto ni Zeus and then nag-alay siya ng baboy. Ang inaalay dapat tupa, kambing. So baboy ay karumal-dumal sa mga Hudyo. So nagkaroon ng revolution, yung aklat ng Maccabees. Okay, yung aklat nyo dyan na, yun yung Catholic Bible, yung may apocrypha. Nandun yung kwentong ito. So nung sinabi ni Jesus, pag nakita nyo yung abomination na yan, hindi na yun ang tinutukoy niya. Kasi tapos na yung nangyari. Ang tinutukoy niya ay yung Titus na general ng Rome na lulusob sa Jerusalem AD 70. So sinabi ni Jesus yun, 33 AD, paglipas lamang ng ilang taon nangyari. Kaso, yung sinasabi dito ni Jesus, abomination, yung word na abomination is idolatry. May ribultong involved. Eh nung lumusob si Titus, si General Titus, walang ribultong involved. Desolation lang. Sabi dito, abomination of desolation. Yung desolation, nawasak yung temple. Until today, wasak. So may missing element, may missing part na hindi pa nangyari. Yung rebulto na ilalagay doon sa templo. At mangyayari yon sa ikatlong pagkakataon, yung paglitaw ng Antichrist. Okay? So, balik tayo dito sa Tagalog nitong Thessalonians 2. Bakit sinasabi natin na lilitaw muna ang Antichrist bago ang rapture? Dahil yun ang sabi ng Bible. Pero ang sinasabi ng maraming tagapagturong pastor, lalo yung mga nag-aaral sa seminary na pinanggalingan ko rin, magra-rapture muna bago lumitaw ang Antichrist.
Sana all. Sana all. Sana ganun talaga, no? Nalilitaw, kukunin tayo ni Lord and then parurusahan ng daigdig kasama yung Antichrist dito sa mundo. Sana ganun. Kaso paano kung hindi ganun? Sana nakaalis na tayo bago dumating yung bagyo. Paano kung bumagyo bago tayo nakaalis? Kunyari, nung Yolanda, no? Parating yung Yolanda sa Samar. Nandun kami sa Boracay ng time na yon, biglang nawala yung hangin. Nawala lahat yung biglang uminit. Tapos balita, andyan na yung Yolanda. Tapos nilockdown ng buong Boracay, hindi kami makalabas. Lagi namang may pabor si Lord sa amin. Biglang may isang lancha, may speedboat. Kami, na nakaano dun sa hotel na yon, pinasakay sa speedboat. Nakatawid kami ng Katiklan. Tapos yung mga Amerikano, nag-hire na ng helicopter para lang makatawid at makaalis ng Boracay. Yung mga tao, nagsisigawan, alam niyo, apocalypse. Yung Boracay, hindi makalabas yung tao, nagsisigawan sila. Tapos nung naka-speedboat na kami, nagagalit sila, bakit nakaalis yung mga yan? Tapos pagdating namin ng Kalibo, wala pa yatang airport noon sa Katiklan. Pagdating namin ng Kalibo, iisa lang ang aeroplanong lilipad. Yung luma pa, yung CES Air. Yun yung aeroplano namin. So habang parating ang Yolanda, nasa itaas kami ng Yolanda. Pagda-landing namin na madaling araw sa Manila, buhos yung Yolanda. Wasak ang Aklan, wasak ang Boracay, wasak ang Samar, Leyte. So, nakaalis kami bago dumating. Sana ganun ang rapture. I-rapture muna tayo bago dumating ang Antichrist. Kaso, ang sabi dito, tungkol sa pagbabalik ng ating Panginoon. Ano yung pagbabalik? Second coming and rapture. Yung rapture, ito sa baba. At sa pagtitipon natin sa Kanya, ito yung rapture. I-gather tayo. Hinihiling namin, mga kapatid, na huwag kayong mag-alala o mabahala dahil sa mga taong nagsasabing bumalik na ang Panginoon. Again, yung background nito, 1 Thessalonians, namatay yung mga kamag-anak nila, natatakot sila na paano na lang, tapos na pala yung rapture, may balitang ganon. Sabi niya ni Pablo, huwag kayong maniwala kahit sabihin pa nilang sinabi ito ng Espiritu sa kanila o nabalitaan o nabasa man sa isang sulat na galing daw kuno sa amin, fake news. Huwag kayong magpadaya sa kanila sa anumang paraan sapagkat hindi darating ang araw ng pagbabalik ng Panginoon hanggat hindi nagsisimula ang huling paghihimagsik ng mga tao, ito yung massive backsliding, at hindi pa dumarating ang masamang tao, ang soil. Ito yung Antichrist. So alin ang una? Lilitaw ba muna ang Antichrist bago rapture o rapture muna bago Antichrist? Ha? Antichrist muna? Sure kayo dyan? Kaya natin ito pinag-aaralan. Dahil kung hindi naman, ba't pa natin pag-aaralan? Wala naman na tayo rito. What's the point? Na pag-aralan mo end times, wala naman kayo sa lupa. Kaya naguguluhan ako sa mga pastor, tinuturo ang end times, pero naniniwala sila, kukunin na. Ba't mo aralin? Wala ka naman dun. Ba't ka kailangan mag-aaral ng English? Di ka naman punta na Amerika. At di ka naman mag-aaral sa school ng mga English. Ba't kailangan mo mag-aaral ng Bisaya kung dito ka lang sa Metro Manila? Bakit? Ano sabi ng vlogger? Tell me. Bakit? Why? So, it's useless. Now, itong Antichrist lilitaw. At sabi ng Revelation 13 verse 1 to 3, ang halimaw na lumitaw dito sa Revelation 13 ay combination ng mga kingdoms na nag-exist in the Old Testament. Pinaghalo-halo yung Babylonia, yung Babylon po Iraq. Yung Medo-Persia, ito po yung Iran. Greece and Rome. Yung apat na halimaw na to, pinagsama sa isa. So, ibig sabihin, yung kapangyarihan, yung authority ng Antichrist ay masigit pa sa Iraq, sa Babylon, ng Old Testament, masigit pa sa Persia, masigit pa sa Grecia, masigit pa sa Rome. Pagsamahin mo yung apat, ganon ang power ng Antichrist. Parang pagsamahin mo ang Amerika, Russia, China, Britain. Pagsamahin mo yung power nitong apat na to, na superpower. Ganon. So ito yung Antichrist. Tuloy natin yung verse 4 to 7. Sabi ng verse 4 to 7, Revelation 13, they fell down and worshiped the dragon. Yung dragon po si Satan ito. Siya yung old serpent na binabanggit sa Revelation. Dati ahas lang siya,
Ngayon, dragon na siya. Imagine mo, 6,000 years later, yung ahas, dragon na. Baka nung nilikha siya, bulati lang yan no? Nag-evolve. So, sabi rito, they worship Satan, the dragon, because he gave his authority to the beast. Dahil siya mismo nagbigay ng kanyang kapangyarihan doon sa beast. Yung beast na to, ito yung Antichrist. So itong Antichrist na to, system and tao. Pinoses ni Satan itong Antichrist na to, pumasok siya mismo dito sa taong ito. They also worship the beast, saying, who is like as great as the beast? Sino ang kagaya ng beast na yan? Who is able to wage war against him? Imagine mo, 4 na superpower, you mix into one, tapos lalabanan mo. Sige, lumaban ka, magkakakampi ang Russia, America, Britain, China. O, labanan mo. Tingnan ko kung manalo ka. May manalo kaya? So, ang tanong dito, sino ang kayang manalo? Wala. And the beast was given a mouth, the power of speech, uttering great things, arrogant and blasphemous words. Yung blasphemous words, kasi aangkinin niya siya yung Diyos. He was given freedom and authority to act and to do as he pleased. 42 months, 3.5 years to. For 3.5 years, he opened his mouth to speak blasphemous, abusive speech, slander against God. Lahat ng kinikilalang Diyos, siya ang pinakamataas. Kung merong pang kikilalaning Diyos, Jesus, hindi si Jesus ang God. Siya ang God. At lahat ng maniniwala kay Jesus, thumbs down kayo. Kaya dito na ang patatagan kung sino yung kay Jesus pa rin kung pinapatay ka na. Madaling mag-Jesus kung malayang mag-worship, malayang magbasa ng Bible, pero kung pinapatay ka na, kay Jesus ka pa? Sino dito kay Jesus pa rin pag pinapatay na? Sure ball ha? Tingnan niyo yung mga kamay. Tikitas mo, ba't biglang ginano? Kailangan may witness. Tingnan niyo yung mga nasa tabi niyo ha? Yan ha? Kaya pagdating na itong time na to, tatasas ka na kamay nung sa SM tayo. Sumbatan mo. Sumbatan mo yan ha. So 42 months. And then, against God to blaspheme His name and His tabernacle and those who live in heaven. Yung nakatira sa langit at saka yung templo niya, talaga naman, lalait-laitin niya yan. He was also permitted to wage war. Maraming bansa lalaban dito, hindi talaga mananalo. Pero ang primary target ng Antichrist, yung mga Christian. He was permitted to wage war against the saints, tayo, God's people, and to overcome them, and authority and power over tribe and people and language and nation. Tayo ang kontrabida sa pamumuno ni Antichrist. Kung wala pa Antichrist at kayang gawin ng isang gobyernong gipitin ang kanyang mamamayan na kumakalaban sa kanya, paano na lang kung Antichrist na ang pinag-uusapan? Palagay niyo. Kaya yung simpleng kapangyarihan na isang prime minister o presidente o kung sino man, pwedeng gipitin ang kanyang mamamayan pag hindi nag-agree sa kanya. What if Antichrist na ang pinag-uusapan at buong mundo? Saan ka dadamputin? Saan ka magtatago? Saan ka pupunta? Kay Jesus ka pa rin? Sige, tanungin mo, kay Jesus ka pa rin? Hindi ka pwedeng tumakas ng Pilipinas kasi control pa rin niya ang buong mundo. Kung nagsawa ka na sa Pilipinas ngayon, pwede ka lumipat na ibang bansa. Pero pag dito na sa Antichrist, kahit saan ka magpunta, siya ang boss. Verse 8. Lahat ng nakatira sa daigdig, sasamba sa kanya. By hook or by crook. They will fall down and worship him, everyone whose name was not written since the foundation of the world in the book of life of the Lamb who has been slain as a willing sacrifice. May libro, may listahan si Lord ng totoong maliligtas. At yung papasok sa langit, di ba, pag pupunta ka sa mga, invited ka sa mga parties, o lalo sa lamay, maglalagay ka ng pangalan mo doon. Pero sa langit, hindi ka maglalagay, titingnan kung kasama ka sa invited doon. Sa malalaking event, yung pangmayaman, pag wala yung pangalan mo, hindi ka papapasukin. Correct? Invited ka ba? Wala dito name mo, doon ka lang. Ganun sa langit. Pag wala ang name mo doon sa book of life, out. At pag sinabing out, hindi ka mag-aantay na baka makalusot, hindi na. Once out, forever out ka doon.
If anyone is destined for captivity, yung mahuhuli. He will go into captivity. If anyone kills with the sword, siguro hindi na sword by this time, he must be killed with the sword. Here is the call for the patient endurance and the faithfulness of the saints. Dito lalabas yung pagtitiis, yung tiyaga at yung dedication mo kay Jesus. Na handa ka bang mamatay para kay Jesus talaga? Hello? Kaya niyang mamatay para kay Jesus? Kasi ganito lang kwento ng Christianity. Si Jesus namatay para sa mga Christian, dapat ang mga Christian handang mamatay para kay Jesus Christ. I died for you, you died for me. Unfair naman kung siya lang yung handang mamatay para sa atin. Kaya kung yung mga youth, willing pa ba kayo? O panay pakyut lang kayo? Espada na yun, hindi na makasali sa usapan yun. Friends tayo, tingnan mo siya, nagpatatak o patatak na rin tayo. Sa dulo, ang decision mo para sa sarili mo. Christianity is group, 2 or 3, but spirituality is 1. Personal relationship mo to, paglaban mo to. Kung yung iba nagpatatak, dapat sa araw na to, hindi ka na magpapatatak, hindi ka sasali sa kanila. I have decided to follow Jesus, no turning back. Walang kantang we have decided. Ang kanta ay singular, personal. At ang sabi dito, ang makatiis hanggang wakas siya lang maliligtas. Verse 15 to 18. Ito kasi yung buong kwento ng Antichrist sa Revelation 13. Binigyan siya ng kapangyarihan, itong false prophet, dalawang halimaw to Yung Antichrist tsaka yung false prophet, yung mag-unite sa lahat ng religion. So, binigyan ng kapangyarihan ng false prophet yung imahe ng Antichrist. Ito na yon. Yung sinasabi ni Jesus, when you see the abomination of desolation, ito yon. Maglalagay ng rebulto ang Antichrist sa loob ng templo sa Jerusalem. At bibigyang buhay ito ng false prophet. Sabi dito, the image of the beast will even appear to speak and cause those who do not bow and worship the image of the beast to be put to death. Naalala niyo si Shadrach, Meshach, and Abednego nung nakita ni Nebuchadnezzar yung rebulto, nagpagawa siya, then pinapasamba niya lahat ng lahi ng tao. Yung tatlo hindi nag-worship, tinapon sa apoy. So ganun din yung mangyayari dito. Required kang mag-worship. Pag di ka nag-worship, patay ka. At sabi dito, he compels all. Pinilit nitong false prophet na lahat, small and great, mayaman, mahirap, and free men, katulong o hindi katulong, given a mark of the right hand on their forehead, signifying allegiance to the beast, that no one will be able to buy or sell. Hindi ka na pwedeng magbenta. Ibig sabihin, you cannot do any business. Hindi ka pwedeng magbili. Hindi ka magbenta. So, therefore, kung may bibiling ka sa tindahan, hindi ka makakabili. Kahit milyonaryo ka pa. Bakit? Cashless society na to. Wala nang galawan ng pera sa bangko. Ang transaction is cashless. Tapos sabi dito, hindi ka pwedeng magbenta, hindi ka pwedeng bumili, so saan ka kakain? Saan ka bibili ng pagkain mo, hindi ka nga pwedeng bumili. Hello? Kaya taniman na ng gulay, ha? Taniman na ng gulay. At yung faith mo, kaya mo magbukas ng window of heaven para bumagsak ang mga mana na may chicken joy. O, diba? Kasi dati pugo Ngayon, advanced na So the mark on their forehead, sabi dito, ang pwede lang bumili at pwede lang mabuhay ng malaya sa panahon na yon ay yung may tatak. The name of the beast or the number of his name, here is the wisdom. Let the person who has enough insight calculate the number of the beast. Meron pa akong video ipapakita. It is the imperfect number of man, and his number is 666. 666. Ngayon, paano ilalagay yan? Dito raw sa kanang kamay, wala pa po ako. Hindi po ito yon. Dito po. Pakakala nyo, si pastor meron na. Ano yan? Nung na-hospital po ako na isang araw, dyan gamot nilalagay. So dito ilalagay, at saka dito.
Sabi ni AI overview, okay sabi ni AI overview sa microchip implants. Ang purpose nito, nalalagyan ka ng microchip is for safety and convenience. Let's say, natapos na ang Third World War. Sa maikling panahon, 6 months to 1 year, baka hindi umabot ng 1 year dahil nuclear to eh. Kasi yung first response mo, pag may naunang nagpaputok ng nuclear weapon o chemical weapon, gaganti yung bansa na may nuclear. At kung gaano kalaki yung pinaputok mo, lalakihan nila ng konti para hindi mo masundan yung pagpapaputok. Wasak ka na eh. Eh kung may mga praning na malakihan, ubos talaga tayo agad. So merong mud war na tinatawag yung mutual destruction na tinatawag na pag sinira mo to, nagpaputok ka ng marami, ubos tayo sa Earth. So merong batas na kung maliit lang yung nuclear, dapat maliit lang din yung papuputokin mo. So malamang sa malamang, yung Third World War, tansyahan lang yan. So hindi pa tayo magugunaw. Kaya lang, wasak ang ekonomiya ng buong mundo. Ngayon pa lang sa Europe, alam niyo ba yung nag-warning sila, mag-ipon kayo ng pagkain for 3 days, tapos suddenly nagkaroon ng blackout? Alam niyo ba yung nangyayari sa mundo? Tapos di nila alam kung bakit. Hindi gumana yung kanilang mga kuryente doon. Ang sabi ng iba, dahil daw yung grid, yung naapektuhan ng mga radiation ng sun, yung North Pole natin, alam niyo yung Aurora Borealis, kaya may ganyan, may magnetic force sa dulo ng Earth na kumokontrol sa pagpasok ng init ng araw. Kaya nagwe-wave yung init, nagiging curtain na aurora. Ang ganda tingnan. Pero pag yun nakapasok sa Earth, sira ang mga grid natin. Sira ang internet natin. At yun ang nangyari daw sa Europe. So, ngayon pa lang nangyayari na yun. Ngayon, first, kung magulo ang mundo, wasak ang economy, anong susunod na mangyayari? Nung nag-pandemic na nagsara lahat ng mga tindahan halos, ang bali-balita, magkakaroon ng ransack, magkakaroon ng mga looting. Yung masasamang tao maglalabasan kasi walang mabili, walang makain, anong gagawin? Yung mga bahay na may pagkain, iraransak yan. Nung nag-Yolanda, ang kwento ng mga inchik doon, nung nagpunta kami after 1 week, di ba? Sabi nila, galing dito sa kabila ng Samar, kasi Samar, Leyte lang yan eh. Nagbiyahe agad kasi mas wasak ang Tacloban. Pumunta sila, nakita niyo naman sa news yun eh, niransak yung mga groceries. Ang problema, pati yung mga 65 inches na mga TV, dinala. Hindi ko alam kung paano nila kinain yun. Kasi nagkagutuman eh. Kagutuman eh. So, pag gano'n na ang kalagayan ng mundo, kaya may baril dapat kayo. So, mahirap ang ekonomiya, you need safety and convenience. So, anong purpose ng microchip implants? Microchips can act as a digital keys. Kunyari, may mga kriminal na nag-aabang dyan, ang yaman-yaman mo, sa mansion ka nakatira. Dati, nung nagsisales ako, may binibenta kaming remote na bubukas yung gate, o mag-doorbell sa gate na nasa loob ka ng kotse. Hindi doorbell na nakadikit, hawak mo sa loob ng kotse. So, ngayon, ito na lang. May RFID na yan, gaganon mo lang sa ilaw dun sa gate mo, bubukas yung gate mo. So, itong sabi dito, digital keys, ito yung purpose. Pambukas ng kotse. Other devices eliminating the need for physical keys or cards. They can store payment information, allowing for contactless payment. Ito na nga. By the way, itong information na to, 7 years ago pa to. 7 years ago to bago pa to mag-pandemic. They can be used for employee identification, security access. Yung mga bandi-bandi clock na yan, ay obsolete na yan eh. Yung papel, gaganunin mo, nadadaya yan. Nadadaya yan. Ngayon, ito na. Security access, building access control sa mga pagpasok sa mga buildings, alam niyo naman yan. Kahit sa hotel, di ba? Yung card, dati nung nagbabiyahe kami, susi. Ngayong card na. Ang kauna-unahang card na gumamit nung nasa Israel kami, dahil ano yun palasyo yung tinirahan namin, so card talaga. Tapos, nung nasa Maldives kami, yung uso ngayon yung pag umorder ka sa mga kainan, tumutunog yung tawag nito, yung chips na yon, yung bilog. Meron na dito ngayon sa atin after 20 years, tsaka nakarating. Pero nung nagpunta kami ng Maldives unang biyahe, meron na sila.
May ganun na. Sabi ko, high-tech dito. Kahit saan ka magpunta, pag tumunog yun, ibig sabihin yung order mo ready na. Tapos malayuan na. Ayan, sabi dito, they can store medical history, allergies. Imagine mo, importante ito ha. Alam niyo ba, kumain lang ng mani, namatay? Mayroong ganun. Kasi hindi alam kung ano yung allergen ng tao. So ngayon, nakalagay doon. Pag ito, i-ano mo lang doon sa scan mo lang. Ay, allergy ka pala dito. Hindi pwede yan. Kasi ngayon, nung pag kumakain kami na nag-trigger allergy niya, tanong dito, tanong doon, ano yung mga ingredients? Ito hindi na, igaganon mo lang, ang ingredients niya na ganito. Di ba ang bilis? Conveniente. Ikaw, ayaw ka? Ang dami mong allergy sa buhay? Pag nakita ka ng pangit, nangangati ka, di ba? Joke lang. Other important information, aiding in emergency situation. Microchips can store emergency contact information, social media profiles, even link to last will and testament. Sa Sweden, halos lahat nilalagyan na sa Sweden at saka sa Germany. So, nung 7 years ago, sa Sweden, ginamit na nila ito sa mga gym. Marlon, baka meron na kayo ha? Hindi ka makaka-access doon pag wala ka nito. So, e-tickets, nung kami unang umalis, papuntang Hong Kong, sila yung unang may mga e-tickets na ganyan, yung card. Tapos, kahit saan ka sumakay, iyon ang gamit mo. Ngayon, tuwing babiyahe kami, halos lahat meron na. Kahit saang bansa ka pumunta. Pilipinas na lang wala. Meron ba dito? Na yung sa LRT, MRT, pwede rin sa bus, pwede sa tricycle? Ha? Sa tok-tok pwedeng ano? Wala pa. Pero sa Boracay meron ha. Sa Boracay meron, card. Kaya parang napapagiwan na ng Metro Manila. So ang sabi dito, e-tickets on transit store emergency contact information. Sa Germany, merong microchip implants at yun nga, nakalagay doon yung last will and testament. Ito, may panunurin tayo, nakaready naman kayo. Itong 3 Square Market, 7 years ago, yung mga empleyado nila, pinaglalagyan nila nitong microchips. Panurin natin. And the RFID chip is already inside there. Yes, And it's a little bit larger than a grain of rice. correct. Jasmine rice, I think. Basmati. Basmati. That's Andy Whitehead, better known as Gonzo. He's a local body piercer with 17 years of experience who was brought in to implant the microchips. I was slightly nervous about having the microchip inserted inside my body, given the size of the needle, and also nervous about what it could potentially mean for me, but here we go. Why don't you take a nice big deep breath in and exhale, release. And there we go. It's in there. It's in there. Pretty quick and easy. I feel like a cyborg. Here you go, you're a proud member now. Indeed. Part of the club. Just like that, I was part of a small group of people on Earth pushing the boundaries of what it means to be human. And within minutes, I was meeting with their tech team to get my chip programmed. I guess what you're saying, to sort of put it in layman's terms, if I wouldn't need to take this out until we live in that futuristic world where everything's wireless, cash is gone, autonomous vehicles take us everywhere, and I'm just beeping my way through my day. Really, probably you'd never have to take it out, and this is what we think is going to propel us into that next stage in life, the cashless society like they're doing overseas already. This would facilitate that because you wouldn't need to carry any cards or cash. Everything would literally be stored on the chip. There is no GPS tracker in the chip, which was really good to know. And the applications for it were actually pretty sweet. I could now open doors, fire off texts, forget all of my passwords, and even make credit card payments. I started to wonder, is it worth getting this thing removed? And what I'll do is I'll set yours up so that I can make a phone call off of it right now. Success. Stuck in this internal debate about whether to keep the chip, I thought I'd talk to some employees to get their take. One who has the chip and another who opted out. You know, I wasn't opposed to it, but they had so many people that wanted the chip that I felt I would just wait for a few months and see how everybody reacted to it, if anybody got sick from it, anybody got infections, any of that stuff. And it's everybody that has gotten one has been just doing just fine on it. You got chipped on your very first day. I guess the number one question I have is why? Why did you feel you had to do it besides seeing everyone else? So I found out through social media that the company that I was moving from Colorado to come to Wisconsin to work was optionally microchipping their employees. It sounds really futuristic,
and bizarre. And at first I wasn't going to do it. And how much information did you have? Did you know that you could open doors? Sure, but how much information do you have about the chip in general? All of the questions that the news were asking, all the questions the employees were asking, all the right questions, the nitty-gritty questions were there. So I knew what it was made of, I knew what it could do, what it could do in the future. I was well educated before getting a microchip in my hand. May lumitaw na credit card. Ewan ko kung Citibank ba yan. Paglagay mo ng card na yon, tapos yung fingerprints mo, nakaganon din. So, ano lang yon, medyo nawala yun eh. So ngayon, itong ginagawa nitong 3Square Market, lahat ng tauhan nila, required magkaroon ng microchip kasi kailangan yun sa sa negosyo. Pero sa ngayon, mostly yung mga nagpapa-microchip implant hindi pa pilitan ng todo. Voluntary pa sa ngayon. Okay? Ngayon ang tanong, 'di ba sa kanang kamay tsaka sa ulo? 'Di ba? Ayun, kamay pa lang eh. Ito ngayon, 2024, si Elon Musk, meron siyang Neuralink na lalagyan niya ng microchip ang ulo, ang brain ng mga tao, lalo na yung mga may autism daw, siguro doon siya gumaling, at saka may mga problems sa mental problem, tsaka iba pang klaseng sakit. Pag nilagay daw yan dito sa ulo mo, makakatulong sa health mo. So sinong aayaw niyan? So itong microchip na to, for convenience, for safety. Kung nagkakagulo ang mundo, nanakawin yung card mo, di ba? O hold the pin ka, ibibigay yung pera. Eh ngayon, walang pera. Microchip lang. Siguro kung tututukan ka, mahirap-hirap na. Kung puputulin kamay mo, hindi gagana to. So ang pinaka-worst lang dito, tutukan ka, dalhin ka dun sa machine para kunin yung pera, pero at least, mas marami ang safety measure bago ka mawala ng pera. Okay? At ang comfort, ang convenience, hindi ka nalalabas ng kotse para magbukas ng gate, so nandito na lahat sa kamay mo. Ngayon, ito kay Elon Musk, dito naman sa ulo. So, sabi niya, Neuralink praised the many advances of human brain interfaces and the first human trials to help people overcome various diseases. Kung may sakit ka, tapos makakatulong sa'yo, aayaw ka? So yung pagtatatak ng Antichrist in the future, ang daming magagandang offer para ka maniwala na kailangan mo to. For safety, for convenience, for health. Healing. So ikaw ngayon na walang alam sa Bible, hindi mo inaral ang Revelation 13, sila kaya yung mga nagpatatak, alam kaya nila Revelation 13? Hindi pa yan Antichrist by the way. Hindi pa yan 666. Pero kino-condition na ang tao na pwede. Ngayon, pag lumitaw ang Antichrist, yung mga nagpa-microchip na yan, papalitan lang yan ng bago. Nasabihin ng mga company Antichrist, wala ka namang problema, may microchip ka na dati, dadagdagan lang natin, papalitan lang natin. Ano yung wala doon sa microchip na nilagay sa kanila? Walang GPS. Hindi ka pa matatrack. Hindi ka pa mamonitor kung nasan ka. Pero, pagdating na Antichrist, may GPS. May tracker. Alam kung magkano yung pera mo, alam kung saan ka nagpupunta, control ng gobyerno ng mundo ang buong buhay mo. At para gumana yung microchip na yon na may tracker, hindi na kaya ng regular battery, yung mga lithium na yan. Baka radioactive battery na ang gamitin para mas matagal. Siguro yung ginagamit sa pacemaker ng mga nandito. Anong tawag doon sa battery nyo? Na tumatagal ng 5 years? 10 years? Mga radioactive yan, di ba? Na pag nag-leak yan, delikado yan. Aaralin natin to kung ano mangyayari sa mga tatanggap sa Antichrist. So in 2024, Musk predicted that hundreds of millions of people will have his brain chip within the next 20 years. Dito na. Are you ready for this? Ready na ba kayo? Tumanggap o tumanggi? Sino tatanggap? Sino tatanggi? Hugot ulo ha? Ready na kayo? Sige.
Si Antichrist, sabi ng 2 Thessalonians 2:4, then lalaktaw tayo 7:9 to 10. The mystery of lawlessness, rebellion against divine authority, and the coming reign of lawlessness. Tingnan nyo to ha. Bago lumitaw si Antichrist, may rebellion against God at sa authority ni God. Okay? Si God, hindi ka na naniniwala sa Bible. May mga ganun ha, kahit pastor ha. Hindi ka naniniwala sa Bible, hindi ka na naniniwala sa Diyos, lalo sa pastor na nilagay ni Lord, divine authority. Hindi ka sumusunod sa pastor mo. Hindi ka naniniwala sa pastor mo. Pag lumaganap na tong ganitong klase ng atmosphere sa mundo at sa church, lilitaw na yung Antichrist. Kasi yung rebellion talamak na. Rebellion sa Diyos, rebellion sa divine authority na nilagay ng Diyos sa mga pastor. At sabi niya dito, it is already at work. Nandito na. Noon pa, but is restrained only until who now restrained it is taken out of the way. Sabi dito, who oppose and exalt himself so proudly, so insolently above every so-called God or object of worship, that he actually enters and takes a seat in the temple of God, publicly proclaiming that he himself is God. Ito yung pinag-uusapan ngayon. Paano itatayo uli yung pangatlong templo sa Jerusalem na yung tuktok nun may nakalagay na mosque? At pag ginalaw yung mosque, magkakaroon ng Third World War agad. Dahil lahat ng Muslim sa buong mundo hanggang sa Indonesia lulusob sa Israel. Kung sino mang gumalaw sa mosque na yan. So ang problema, paano itatayo ang templo? Nandun yung mosque. Anong gagawin ng Antichrist para itong mangyari? At yung offering sa mosque, yung red heifer na tinatawag nila, kulay pulang baka, naka-ready na. Naka-ready na. So sabi dito, itong Antichrist, uupo sa templo. Wala yung templo hanggang ngayon. Ha? The coming of the Antichrist, the lawless one, is through the activity of Satan, attended with great power, all kinds of counterfeit miracles and deceptive signs and false wonders, all of them lies. Kayang gumawa ng himala ng false prophet, kayang gumawa ng himala ng Antichrist. Okay? At sabi rito, by unlimited seduction to evil with all the deception of wickedness, pandaraya, panluloko, pambubudol, for those who are perishing because they did not welcome the love of the truth of the gospel, para sana sila maligtas, they were spiritually blind, rejected the truth that would have saved them. Kakalabanin nitong Antichrist, lahat ng kinikilalang Diyos, at sasabihin niya, ako yan, ako yung mas mataas dyan. Ito po yung mangyayari paglitaw nitong Antichrist. Dahil kung sasabihin niya, ako yung 666, ako yung Antichrist, walang tatanggap sa kanya. Hindi siya magpapakilalang Antichrist. By the way, yung word na anti, hindi kontra. Yung word na Antichrist sa Biblia, ang ibig sabihin nun, fake Christ. Peking Kristo. At alam nyo ba, ang peking pera o anumang peke is the one, ang pinaka-grabing kapekean is the one that is nearest to the truth. Yung akala mo totoong totoo, mukhang totoong pera, doon ka maluloko eh. Akala mo totoong mabait, akala mo totoong Christian, akala mo totoo talaga, hindi pala. The greatest lie is the one that is nearest to the truth. So itong Antichrist, pag lumitaw siya, out of gulo, gera, political upheaval, bagsak ang ekonomiya ng buong mundo, lilitaw siya with many suggestion, many ideas na pagagandahin niya uli ang mundo. Magkakaroon ng prosperity uli by means of unity, peace, and unity that will leads to prosperity. Yan na yung mga sinasabi ng ating mga kandidato dito, di ba? Unity, unity. Unity na magkakaroon ng peace at magre-result ng prosperity sa lahat ng bansa. So para mag-unite ang tao at magkaroon ng kapayapaan, wala nang conversion na may religion ka, bakit mo sinesiran yan? Walang share, walang Bible study. Kung ano religion niya, hayaan mo siya dahil lahat naman ng religion patungo sa iisang Diyos. Lahat ng paniniwala ay tama. Kaya lahat ng tao sa panahon na to may tama. Kasi lahat tama eh. So yun ang sasabihin nila at sasabihin na Antichrist. Pag lumitaw siya ngayon, pagbabati-batiin niya yung mga bansang nag-aaway, pagbabatiin niya yung mga Muslim at saka mga Hudyo, yung mga nagkagera, magkakaroon ng mga peace treaty,
And then, ang Israel at ang mga Arab nation magkakaroon ng peace treaty. Magagawa ng paraan na itayo yung templo sa Jerusalem. Again, magkalapit lang yan. So ngayon, paglitaw nitong Antichrist, bibilib yung mga tao, ang galing nito, ang talino nito, ang charismatic nito. Kaya niyang ayusin yung nasirang mundo. So hahanga lahat. Kikilalanin siya. At ngayon, unti-unti itong false prophet sasabihin niya, alam niyo ba kaya siya ganyan kagaling? Siya kasi ang Diyos ng mga Christian. Siya si Christ. Yung second coming, dumating na. At yung mga nag-aantay ng rapture na dadating daw si Christ bago yung Antichrist, tatanggapin siya. Kasi dumating na si Christ eh. Di ba? Bago rapture, si Christ darating, ira-rapture, then Antichrist susunod. Eh naunang lumitaw itong Antichrist, hindi si Christ. Ang ina-expect nila, lilitaw si Christ. So ang paniniwala nila, si Christ yan. So si Antichrist ay si Christ para sa mga Christian. Kaya yung mga Kristiyanong nominal by name at saka sakang, hindi nagbabasa ng Bible, lahat sila susunod sa Antichrist. Kasi magpapakilala ang Antichrist siya si Christ. Sa mga Hudyo naman na nag-aantay sila sa Messiah nila until today, kaya pag pumunta kayo doon sa Makati, may butas yung kanilang yung templo nila, yung synagogue nila sa taas. Iyon ay simbolo na darating ang Christ, doon dadaan. Simbolo lang ha. So iniantay pa nila ang Christ until now, ang Messiah. Ngayon, pag lumitaw itong Antichrist, sasabihin niya, ako ang inyong Messiah. Pero ang totoo yun, Messiah siya. So ako ang Messiah nyo. So ang mga Hudyo ngayon, eto na yata. Tapos yung templo na ipapatayo sa Jerusalem, tatanggapin siya doon, papasok siya doon. At sasambahin siya ng mga Hudyo. Ang mga Muslim, meron silang inaantay na pangalan ay Mahdi. Ang paniniwala ng Muslim, ito yung end-time Messiah nila. Na pag nagkagulo-gulo ang buong mundo, lilitaw itong si Mahdi para ipagtanggol lahat ng mga Muslim at magkakaroon ng kapayapaan sa buong daigdig at magiging Muslim lahat. Yun ang paniniwala ng mga Muslim. Kaya nga yung mga terorista sa Iran at sa iba pang panig, yung mga ISIS, gusto nilang guluhin ang mundo para lumitaw si Mahdi. The goal behind terrorism is si Mahdi lumitaw na. Yan ang gusto nila. Para ang buong mundo maging Muslim na. So tinatrabaho nila to. Terrorism dito, terrorism doon, para lumitaw si Mahdi, yung kanilang end-time Savior. And then sa Buddhist, ganun din. May paniniwala din ang Buddhist. Nagugulo ang buong mundo at lilitaw yung final Buddha, Maitreya Buddha. Pag lumitaw itong Maitreya Buddha na to, gagawin niya namang Buddhist lahat. Ngayon, ang Hindus may paniniwala din. Yung final avatar, alam niyo yung avatar, yung Diyos na kakatawang tao. Yung final avatar, si Kalki, lilitaw ito pagkatapos ng gera at magulong mundo, pare-parehas ang konsepto nila. Gugulo ang mundo at lilitaw itong kanilang tagapagligtas. Lilitaw si Kalki nakasakay sa kabayong puti. So saan galing tong konsepto na to? Bakit pare-parehas? Pero ang tawag nila, iba-iba. Paglitaw ni Antichrist, sasabihin niya, ako si Christ, ako si Messiah, ako si Mahdi, ako si Maitreya, ako si Kalki. So Hindu, Buddhist, kahit sino, magkaisa tayo dahil ako lahat ang Diyos nyo. Kaya lahat ng naniniwala sa iba't ibang Diyos, wala kayong problema. Kasi si Antichrist, one for all for one. At dito ngayon, magkakaproblema ang mga tunay na Christian. Hindi tayo sasali sa unity na to. Wala tayo sa unity team. Wala rin tayo sa alyansa. Wala tayo rito. Hindi tayo makakapag-alyansa dito. Hihiwalay tayo at kakalabanin nila tayo. Lahat ng religion magagalit sa atin. Aawayin tayo. At lahat ng politiko, politika, lahat ng kampo ni Antichrist galit sa atin. Bakit? Ano ang goal nila? Unity for peace and prosperity. Ayaw mo mag-unite. Paano ka magkakaroon ng peace? Paano magkakaroon ng progression? Ayaw nyo. So ngayon, anong tawag sa atin? Rebelde, kontrabida, separatista. So, okay pa kayo? Jesus pa rin ba? Pugot ulo, Jesus pa rin? Taas ang kamay ulit. Sana may ebidensya tayo. Pugot ulo ha? Jesus pa rin ha? Okay, sige. So lahat ng religion magkakaisa under the Antichrist.
sa suporta ng false prophet. So dito muna tayo. Baka medyo ramdamin niyo muna ha. Pag marami kang pera sa araw na to at dumating na yung tatakan ng 666, yung microchip, ilalagay na dito para ka makapag-transact cashless. Pag marami kang pera, magdadalawang isip ka. Sayang naman. Sayang. Kaya kung ang kapit mo sa salapi ay gano'n na lang. At pangalawa, yung mga friendship mo sa mundo, ay kapit na kapit ka, talagang parang ang saya mo pagkasama sila. Tapos sila nagpatatak. Ang sasaya nila, nagpapatatak sila, tapos ikaw hindi magpapatatak. Ha? Tingnan mo, yung mga friendship mo, doon oh. Tapos magti-TikTok pa sila, I'm chips, I'm chips. Di ba? So ikaw ngayon, parang masaya sila. The moment na nagpatatak ka na, tinanggap mo yan, ibig sabihin nag-worship ka na kay Satanas pag namatay ka sa impyerno ka. Once you're in sa chip na yan, there's no way out. Kaya, i-ready mo yung puso mo, isip mo, na sa araw na to, hindi mo tatanggapin yan pag dumating na yon. Dahil sa impyerno ka talaga pupunta. Pag-aaralan natin, after rapture, sige, next week, ito yung natin, rapture. Ano mangyayari sa naiwan sa rapture? For example, yung microchip na yan, sasabog yan. Sasabog yung battery at kakalat yung radiation sa buong katawan, magnanaknak yung buong katawan ng mga may iwan dito. And then, habang nagnanaknak yung kanilang katawan, sobrang init. Mainit ngayon, di ba? Times 3, times 4, times 5 nyo. Nagnanaknak, mainit, walang tubig. Kasi wala na si Ray dito, nasa langit na eh. At maliban doon, yung mga tubig, naging dugo. Hindi pwedeng inumin, hindi pwedeng maligo, ang dami mong sugat, tapos ang init-init. So yun yung mga sample ng maiiwan sa rapture dito. Yung galit ng Diyos ibubuhos sa kanila. The wrath of God ibubuhos sa kanila habang tayo naman nag-i-enjoy sa langit matapos tayong pahirapan ni Antichrist ng sandali lang, ang pag-i-enjoy naman natin is forever. Saglit lang yung paghihirap. Amen? At sa ending ng kwento, panalo tayo. Sige, tayo. Hindi po mananalo ang demonyo kahit kailan. Lalo si Antichrist. Yung seemingly talo ka, parang ganyan lang yan. May problema ka ngayon, para bang wala ng solusyon, then nag-pray ka, nagseryoso ka, biglang, uy, okay na. Uy, nasagot yung prayer ko. Kahit medyo matagal, kahit medyo mahirap, uy, naghimala si Lord. Ang Diyos natin ay makapangyarihan sobra. At ang Diyos natin, kailanman hindi siya natalo. At yung mga anak niya, imposibleng matalo din. Okay? Pag-aaralan din natin sa mga susunod na linggo yung himala na gagawin ni Lord sa panahon na to. Kung paano ka gagamitin ni Lord na yung iba maligtas, paano ka gagamitin ni Lord sa mga himala na kahit wala kang pera, nakakabiyahe ka, wala kang microchip, nakakabiyahe ka, paano lumilipad ka na, wala kang pera pero nakakakain pa rin kayo, wala kang pera pero okay pa rin yung buhay mo, parang wala namang nangyari, parang nung pandemic lang. Sarado yung mga tindahan, walang nakakapagtrabaho. Pero marami dito, kahit kami parang ang naging abnormal lang, nagpe-pray kami gabi-gabi dahil wala namang ibang gagawin. Nakapagluto surgery, nakakapaghugas ng pinggan kasi pag ngayon hindi namin kayang gawin yan pag ganito yung buhay. Kumbaga, nung pandemic, parang mas gumanda pa yung buhay namin eh. Totoo lang. Nakapahinga kami, nakakapag-pray kami, nakakatulong kami doon sa mga miyembro. So, baka sa panahon na to, makikita mo, parang mas okay pa nga no? Exciting. Lilipad ka galing Antipolo, pupunta ka doon sa ibang bansa. Lumilipad ka Tapos nangangaral ka ng gospel. Yung mga kampo ni Satanas, kampo ni Antichrist, sakit ng ulo sa'yo. Uhulihin ka, bigla kang mawawala. Nangyari yan sa Bible. Okay? Nangyari yan kay Elijah. Nahuhulihin siya, bigla na lang lilipad siya sa ibang dako. Si Philip, ganun din.
Tapos, one time si Elijah, hulihin ng 50 sundalo ni Ahab. Sabi ni Elijah, kung ako lingkod ng Diyos, paulanan ko kayo ng apoy. Sunog yung 50. Imagine mo kung may gano'n kang power, tapos huhulihin ka ng mga armies ni Antichrist. Paulanan na apoy yan. Sunog, kebab. Di ba? Kaya kawawa, yung mga sundalo na sunog na ngayon pa lang, hindi pa pinapaulanan ng apoy. Kaya sa araw na to, hindi po tayo kawawa. Ang Antichrist at kanyang mga kampon ang magiging kawawa. Sakit ng ulo ng Antichrist yung church. Kaya dapat sa dulo yung church matatag, lumalaban. Amen? Sino po yung ngayon lang naka-attend dito? Meron po ba? First time. Wagayway nga po ang inyong kamay para makita ako kasi ang hirap. Sige, kung meron po kayong meron pong first timer, punta po kayo dito, tapos na tayo. Pagpe-pray ko lang kayo sa ating closing prayer. Sige, punta po kayo dito kung may kasama, pakisamahan. Kung wala, yung mga ushers natin. Dalayan nyo na rin yung mga gamit nyo kasi hindi na kayo babalik dyan. Diretso out na po tayo dito. Sige po, tayo po kayo dito, harap kayo sa akin. So, hindi po accident na nandito kayo ngayon kasi itong mga topic na to, hindi po to kinikwento sa radyo, sa TV, dito pinag-uusapan doon at hindi rin to pinag-uusapan dyan sa mga bangketa. Dito lang po yan pinag-uusapan. What if dumating tong panahon na to at wala kayong alam patungkol dito? Di ang mangyayari, masyasyak kayo, magugulat kayo at sigurado po, pag hindi nyo alam tong mga ganito, tapos nagkaroon na ng tatakan ng 666, kasama kayo sa matatatakan. At pag kayo'y nagpatatak na, forever and ever na po kayo sa impyerno, hindi na po kayo makakalabas na. At sa impyerno po, yung paghihirap talagang walang hanggan. Pero dahil narinig nyo to ngayon, may chance kayo na tanggapin si Jesus Christ ng tunay sa puso nyo. Dahil pag si Jesus Christ ang nasa puso nyo, hindi na kayo tatanggap ng ibang peking Christ sa puso nyo. Kasi isa lang ang trono ng puso natin. Isa lang ang dapat nakaupo dyan, si Jesus lang. Hindi pwedeng dalawa. So ngayon, nabigyan po kayo ng pagkakataon. So, mahal talaga kayo ni Lord. Okay? So magpe-pray po tayo. Ialay nyo yung puso nyo kay Lord. Hayaan nyo na siya yung tumira dyan. Para itong Antichrist na to, napapasok sa templo balang araw, tayo po ay templo din ng Diyos ngayon. Wala na siyang puwang, wala na siyang space. So let's bow our head. Let's close our eyes. Yumuko tayong lahat. And as we bow our head and close our eyes, pwede po ba natin itaas yung isang kamay natin sa Diyos? Simbolo at tanda ng kinikilala natin siya at kailangan natin siya. At sumunod po kayo sa panalangin ito, sabihin niyo, Panginoong Jesus, Panginoong Yesus, ako po'y lumalapit sa iyo. ako po'y lumalapit sa iyo. Nagpapakumbaba. Nagpapakumbaba. Inaamin ko, Inaamin ko, ako isang makasalanan. ako isang makasalanan. At wala po akong magagawa At wala po akong magagawa para iligtas, para iligtas, para ayusin, para ayusin, o baguhin man o baguhin man ang aking sarili. ang aking sarili. Ngunit Panginoon, Ngunit, Panginoon, ako po'y nananampalataya. ako po'y nananampalataya. Kaya ka namatay doon sa Kaya krus ka namatay doon sa krus, ay para tubusin ako ay para tapusin ako at patawarin at patawarin sa lahat-lahat sa lahat-lahat ng mga kasalanan ko. ng mga kasalanan ko. Sa oras pong ito, Sa oras pong ito, binubuksan ko sa iyo binubuksan ko sa iyo ang aking puso, ang aking puso, ang aking buhay. ang aking buhay. Pinapapasok kita, Pinapapasok kita, tinatanggap kita tinatanggap kita bilang aking Diyos, bilang aking Diyos, aking Panginoon aking Panginoon, at tagapagligtas tagapagligtas ng aking buhay. ng aking buhay. Marami pong salamat Marami pong salamat sa pagmamahal mo sa pagmamahal mo, at sa pagpapatawad mo sa pagpapatawad mo, na natanggap ko na natanggap ko sa oras na ito. sa oras na ito. Ito po ang aking dalangin Ito pong aking dalangin sa pangalan ni sa pangalan Jesus. ni Jesus. Amen. Ako na lang po magpipray. Pwede nyo nang ibaba ang inyong kamay. Patuloy lang tayo nakayukot na kapikit. Lord, salamat po sa mga anak mo na lumapit dito sa harapan. Hindi aksidente nandito sila. Hindi aksidente naririnig nila itong topic na to na hindi kadalasan naririnig ng
ordinaryong mga tao. I pray, Lord, na itong mga narinig nila ay magsilbing babala at maging handa sila sa anumang mga darating na pangyayari sa mundong ito. Dahil may simula ang daigdig, meron ding wakas. Lahat ng bagay na may simula ay may katapusan. Ikaw lang ang wala, Panginoon, at ang iyong salita ang hindi natatapos. Pero ang lahat, pati ang mundong ito, may hangganan. Kaya dalangin ko sa bawat isang nandirito mula dito sa harapan, Lord, tingnan namin ang aming kalagayan sa buhay na to. Tingnan namin ang aming kalagayan sa iyo. Kami ba'y nasa ayos? Kami ba'y sumusunod ng tama sa iyong mga salita? Kami ba, Panginoon, ay diretsyo sa paglakad patungo sa iyo? Hindi ba kami mga sakang na Kristiyano, Panginoon, na ang kabilang paa ay nasa mundo at ang kabila ay nasa iyo? Hindi ba kami 50-50 Christian o 60-40 o kung ano man? Lord, hayaan mo na maging ready po kami. Dahil sa palatandaan na nangyayari sa mundo namin, palala ng palala, pasama ng pasama, pagulo ng pagulo, Panginoon, ito ay mga senyales na malapit ka nang bumalik. At bago ka bumalik, may mga kaganapan pa na kailangan din naming paghandaan. Make us ready, make us strong. At ang faith namin, Panginoon, sa iyo lang talaga na kahit anong mangyari, hindi kami lalayo, hindi kami tatalikod, hindi kami manghihina sa pananampalataya sa iyo. Kaya sa maliliit na problemang meron kami, Lord, hayaan mong masanay kaming maging matagumpay dito dahil mas malalaki pa yung parating. Kaya salamat, Lord. Tulungan mo kaming matagumpay lahat. Wala pong tatalikod sa iyo sa kongregasyong ito. We thank you, Lord. We give you praise. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. God bless you po. Saglit.